nang pumutok yung Hello Garci controversy noong June 2005, nung una pinagtanggol niyo si Pangulong Arroyo, no? Pero bandang July, I think July 8, nag-withdraw na kayo ng suporta. So ano ba nangyari dun sa panahon na yon na bigla kayong tila bumaliktad? Yung natin kalimutan, no, na wala nung naupo si Ginang Arroyo, wala naman talagang tigil ang batiko sa oposisyon. Wala na talagang magawang tama. Kami naman po umaasa na pagklaro na yung mandato niya, excuse me, by winning the 2004 elections, edi magiging tama na po yung pamamahala. Hindi na po puro politika ang gagamitin sa pagdesisyon. So, anong intervening? Yung mga 1 week lang po kami tumagal yata, wala nang pumutok yung Garcia. Nagkaroon kami ng nandun kami actually sa Malacanang nung araw na lumabas si Secretary Bonyo, sabi niya, this is the faking, dalawang bis. Tapos nagtatanong-tanong kami doon sa mga kaalyado ng administration, coalition, na lakas, etc. Tsaka yung kampi. Ano ba itong issue ito? Ano ba alam nyo? Ano bang marching orders? Ano ba lahat? Tapos parang wala kang makabigay na maliwanag na sagot. Pero yung talagang sa akin, the straw that broke the camel's back, yung VAT, yung expanded VAT, tinulak sa amin na ipasa. Kailangan, dahil bababa yung credit rating natin, lalo sasama sitwasyon ng Pilipinas, etc. etc. Bumuto ko yung Hello Garci, bigla lang napaka-importante yung VAT. Nag-file na po yung opposition at that time ng challenge sa Supreme Court on its constitutionality. Biglang hindi na importante. Puro survival na lang ang importante. Hindi mo ba may napabalita noon na kaugnay yata sa pagbitaw ninyo ng suporta kay Pangulong Arroyo, yung tuloy-tuloy na investigasyon daw ng Department of Agrarian Reform sa naganap sa Hacienda Luisita? Sorry. Medyo sensitibong issue ba yun na iniimbestigan ng DAR, panahon ni Pangulong Arroyo? Hacienda Luisita Yung issue, yung panahon ng Secretary Villa, nagpadala ng fact-finding committee. The fact-finding committee basically said, walang jurisdiction ang DAR doon sa mga issues na ni-raise. Meron dole na issues, may SEC issues, pero hindi DAR. Now, nung pumasok si Pangandaman, no? Using the same fact-finding team's report. Hindi na-present ang new team Binaliktad niya lahat ng recommendations sa Secretary Villa. Okay. Nung hinaharas kami dyan, meron akong mga suspicions na even parang the problem might have been magnified by the current administration. No? Might have been engineered also. But I can't prove it at this point in time yet. Senador, sa lahat ng mga kandidato, lahat sila pamilyadong tao. Okay. Alam namin yung status niyo. Handa mo bang Pilipinas sa isang Pangulo na may tuturing na binata? Kung may asawa ka naman, tatanong mo sa akin siguro yun. Sigurado ba tayo mag-i-immundific yan? Sala sa init, sala sa lamig. So in that aspect, hindi mo mas makakatulong na po ng 6 years, hindi gano'ng kahabang panahon, kung makakonsentrate mo dun sa trabaho, hindi kaya mas mapapabilis natin yung pagbabagong nasa naman. Hindi mo kita pinipressure na pakasalan mo, pero... Ito pong inyong yaman, hasendero, pamilya ninyo. Pero mukhang tila ho, kayo yung nahuhuli. Pag pinag-usapan ng Statement of Assets and Liabilities at Net Worth, wala pa hong 14 million pesos. Sa isang bahagi, baka parang lalabas kayo yung pinaka-pobre o kayo yung pinaka-mahina yata sa pagtitipid o pagpapalago ng inyong yaman. Mahirap naman kung nasa public service ka at palaki ng palaki yung Yaman, no? yaman, dahil dapat ito lang ang function. No? So, ito lang sige, I will admit, parang ito mas importante sa akin yung kausa ng bayan kaysa yung kasi nakakain naman po ako. Natutugon ko naman yung aking mga konting pangangailangan. Apo. Pero sa ito, gusto mo rin at some point in time, pag lalo na wala ka ng conflicts of interest na possible, na siguro doon meron ka naman retirement fund. Pero, at gagawin ko yun pagkatapos natin nag-retire. medyo malaki po yung nagastos na ninyo sa advocacy ads. Huwag na natin sabihin political ads bago mangampanya. Saan po galing yung mga donations na yun? At sino ang pinaka-top donors niyo? Huwag natin kalimutan, ako po yun. Ako po tinulak nila tumakbo. Apo. At yung nila, marami po yun nila, no? Sino po yun? May mga bata doon sa piso-pisong programa. Yung mga nagtayo doon sa yung unang grupo, sorry, at umuhi akong pamunin sa kanila, hindi ko malala yung unang grupong tumuloy sa aming tahanan. May dinala rin po doon. Yung grupo po na Alex Lacson yun Tapos may mga negosyante rin sumuporta sa atin na talagang na-apply ito sistema o nakikita dead end yung ganitong palakad na wala talagang pag-asa tayo uunlad.
Ang inyong tiyo, si Ginoong Peping Cuangco, ay matagal na sa politika at kinilalang may impluensya doon sa unang Aquino administration. Ano po yung inyong relationship sa kanya ngayon personally and professionally? Well, we get to talk rather infrequently. Pero yung it behooves me to, di ba, to see some of his points. So parang parang pakinabangan ko yung experience ng po niya. Knowledge siya about personalities that we have to deal with in trying to get the majority to support our candidacy. But at the end of the day, no, yung parang I keep telling everybody who's with me, I'm at the top of the totem pole. If I win, I make all of the decisions because the responsibility is primarily mine. But would you give like direct marching orders to your family members na wag makikialam or wag subukan mag-impluensya? Tingnan po natin sa ngayon pa lang, no? Yung mga kapatid ko parang pinakamasugid na taga-suporta po natin. Pero nag-aalangan ako na sabihin ko, punta kayo dito, punta kayo dyan, punta ka doon. Eh siguro naman lalo sa pag-upo, mga kapatid ko na pinakamalapit sa akin, ang nagsabi, pagkasumpa mo, uwi na kami sa bahay namin, bahala ka na dyan. Yung parang living again in the ambit of a Malacanang existence is like the farthest wish they have in their mind. Parang akin to going back to hell yata ang dating eh. Sundutin ko lang kasi naging ghost ng Aquino administration yung Kamag-anak Incorporated. Hanggang sa yung administrasyon, kung ngayon pa sa kampanya, nandiyan ba yung mga Kamag-anak Incorporated na yan? Well, ano ba kamag-anak? Sino ba yun? Oo. Hindi, yung kamag-anak in fairness naman sa pamilya namin. Oo. Gano'ng katagal na po ba bumaba namin ko? 1992. No, ako po yung nasa oposisyon. Hindi natin masasabing kasama ako sa party in power. Nanahab na ako ba sa mga kamag-anak ko? Senator, isa daw yung kampanya ninyo na parang samot-sari ang mga grupo at advisors. Hindi po kaya ang maging suliranin naman daw Advisors Incorporated o Tagapayo Incorporated? Alam mo, hindi naman ako galing sa kindergarten, biglang pinasok dito. Yung 6.5 years of my mother's incumbency showed me the difficulties and complexities of how to work this government. My own experience as a legislator, yung the constant need to make decisions that will affect not only your political career, but actually your physical life. No, has already conditioned me into how to siphon, how to filter rather all of these pieces of advice, to understand where each one is coming from and how to extract the best of all of this varied advice. Yung pamilya nyo naging biktima ng karahasan, no? Ano naging epekto sa inyo ng mga karanasan na to? Sa tingin nyo? Yung, siyempre, nung isa pong punto, nung pilas lang ang tatay ko, talagang masyado ako na-fixate sa old Bible, specifically eye for an eye and a tooth for a tooth. Paniwala ko po ito, nagkasong ulo na yung mga gumawa sa tatay ko ito. And society had the right to defend itself. Sa hindsight po, no, parang kita natin lahat ng pagsubok ko, we're preparing us for something else down the line. Pero totoo hindi ka bibigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Mukhang may plano doon sa lahat ng ginawang pagsubok sa atin. At kung ito po yung makakatulong, no, na pinagtibay ka na nga ng gusto, sinubukan ka na, pinagdaya ka na, baka naman ito nga akong kailangan para talaga maibago na natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Magbabalik ang kandidato.